May mainit ka bang tubig? Magtitimpla ako ng kape natin. May dala akong tinapay, sandali at kukunin ko lang sa bag. Ang sabi ni Nancy. Napailing na lang ako kay Nancy ng mga oras na yon at hindi ko malaman na bakit ang tagal na namin magkakilala kung makaasta siya. Nakaupo ako habang pinagmamasdan ko ang pagtitimpla ni Nancy ng kape sa lababo. Naku naman, ultimo kahit nakatalikod ito ay wala talagang dating. May kuruba man pero hindi tipikal na mapapalingon ka. At dahil nga nakabistida siya ng oras na yon, ay pinagmasdan ko ang mga kutis niya. May bahid ng dungis, hindi maalaga. Kumbaga may bakokang na mapusyaw. Oh, kape mo. Etong tinapay masarap yan. Bagong luto pa yan ang binili ko kanina sa bakery. Ang sabi ni Nancy. Salamat Ang sabi ko dahil may nagtitimpla ng kape at may palibre almusal pa. Sino nga pala nagsabi sa'yo na dito ako nakatira at paano mo nalaman? Samantalang kagabi lang naman kita nakilala at nakita. Shh! Ang dami mong tanong. Ano ka ba? Siyempre, pag gusto, may paraan. Yun na lang isipin mo, Fidel. Fidel, may girlfriend ka ba o asawa? May mga anak ako sa probinsya, pero hiwalay na ako sa asawa ko. Ba't kayo nagkahiwalay? Ang tanong ni Nancy. Ganon siguro talaga pag hindi kayo nagkakasama ng matagal. Andito ako sa Maynila ng ilang taon, habang siya naman ay nasa probinsya. Nalaman ko na lang na may iba na siyang kinakasama. Di nagalit ka, inaway mo, biglang uwi ka sa probinsya nung malaman mo yon. Ang tanong sa akin ni Nancy. Nung una, oo, inaway ko. Bigla akong umuwi sa probinsya. Nung una, todo deny pa siya na wala daw. Pero ako mismo ang nakahuli sa kanya. Nakapag-inuman ako sa mga bayaw ko noon. Nadulas yung isa kong bayaw tungkol nga sa namamagitan sa asawa ko at sa bago niya. Kaya ang ginawa ko, naglasing-lasingan ako. Tapos ayun, nakita ko nga, akala ng asawa ko, tulog na ako ng mga oras na iyon. Nakita ko siya na lumabas ng bahay at sumakay sa tricycle kasama yung lalaki. Okay. Tama na. Baka magkaiyakan na tayo dito. Alam ko naman na ang kasunod. Ganon din naman tungo nun, di ba? Yung may mangyayari sa kanilang dalawa. Ang sabi ni Nancy. Ikaw, ano bang sadya mo dito? Kasi kung wala naman, matutulog pa ako pag alis mo. Biruin mo yun, uminom ako ng kape pero nakaramdam ako ng antok. Iba talaga yung pakiramdam ko noong mga oras na yun. Para akong hinihila ng kama. Siguro nga hindi umepekto ang kape dahil nakainom ako kagabi at dala na din ng puyat at sobrang antok. Gusto ko pa talaga matulog. Lumapit sa akin si Nancy at tinabihan ako. Naramdaman ko ang paghaplos niya sa mga braso ko na akala mo'y naglalambing na kasintahan. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at dinampian ako ng halik sa labi. Hindi na ako nakapalag noong mga oras na yun. Hindi ko na naiwasan ang mga sumunod na nangyari. Hinila ni Nancy ang kamay ko, patayo at dinala niya ako sa aking kama. Doon na nangyari ang nakakagulat at nakakapanabik na kaganapan. Bawat sulong ko ay kita ko sa mukha ni Nancy ang daing ng sakit. Ang sakit na mararamdaman mo may sarap. At dahil nga na siya ay isa pang buong babae, ibig sabihin siya ay buong buo pa at V. Nakita ko na lang sa kumot na may pulang likido naman siya, natanda na siya ay aking nakuha. Ako ang unang nakakuha kay Nancy. Hindi nagtagal ay natapos na rin ako. Nakita ko sa labi ni Nancy ang ngiti na akala mo ay
nasiyahan sa nangyari na ako ang nakauna sa kanya bilang isang minamahal niya. Samantalang hindi naman kami magkasintahan. Ni hindi ko nakitaan ng pagsisisi si Nancy matapos ang mangyari sa amin.